Hello! This is my second live na po ngayong araw na ito. Ngayon lang ako nagdalawang live, no? Yan, kasi hindi pumunta yung aking apo. Yan. Magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon. Makalapit sa'yo ang nais ng puso ko. Magandang hapon po. Live na naman tayo sa Kuya Ron's Hindi Tanim Serye, no? Enjoy your meals with Kuya Ron's, no? At tayo po ngayon ay nasa New Testament, no? Ang menu po natin ngayon ay nasa John 8:31 to 38. Yan. At pinamagatan po natin itong The Truth Will Set You Free or The Truth Shall Set You Free. No? Paborito ito ng mga maraming tao. No? Sabi nga, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. No? At napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Lagi naman mabuti ang Panginoon sa ating buhay. Diba? Yan. Napakabuti ni Lord sa atin. Maraming salamat po sa ating tatlong mata, no? Yan. Si Obadiah, Josel at Terry, no? At napakabuti ng Panginoon sa atin. Yan. Tayo ay kahit na tayo nagmerienda na, magmerienda tayo ng salita ng Diyos. At ma-enjoy natin ang pagkain ng espiritual, no? Sabi nga ng Panginoon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pati na rin sa salita ng Diyos ano ba yun? Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pati na rin sa salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ayun. Hallelujah. Yan. Napakabuti ng Panginoon sa atin. Yan. Kakain na naman tayo ng mana, no? Mana. Ito po yung pagkain ng mga Exodus, no? Sila ay may supply na talagang umuulan, libre, no? Pupunta lang sila sa labas, mamumulot sila ng butil-butil na pagkain at gagawin nilang tinapay, no? Yun po ay mana. Yan. Napakasarap siguro po na, no? Ang mana. Hallelujah. Yan. Tayo po ay ang oras po ngayon ay 5:35. Yan, 5:35. Matatapos tayo siguro malapit ng padilim, no? Malapit ng padilim. Kaya tayo po ay mag-start na po tayo, no? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Bagamat minsan bitin yung 1 hour pero natatapos natin minsan 45 minutes, tapos 50. Yan. Masarap kasi may kakwentuhan habang tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, no? Kaya lang yung ating mga viewers ay mga followers ay mahihain mag-comment. Yan. Kailangan po natin ang comment, no? Kasi nga yun ay patunay na tayo po ay nakikinig or nanonood ng Enjoy Your Meals with Kuya Ron's. Yan, nanamnamin po natin ito ngayon kasi napaka-exciting po ng ating
topic ngayon, yung kalayaan, no? At tayo po ay pinalaya ng Panginoon sa kanyang pagkamatay sa krus, no? At alam natin po yan. Yan, sige po. Tayo po ay manalangin muna, no? Mag-pray muna tayo. Hallelujah. Heavenly Father, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na muli po, this is my second live. At dalangin ko po, Lord, na lahat po ng aking mga viewers, mga followers and friends, Panginoon, na dadaan dito sa Silip. Dalangin ko po ang iyong pangungusap, ang pagyakap mo sa kanila, at ang iyong paghipo, Panginoon, sa kanila. Salamat po, O Diyos. Alam po namin na ikaw ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng dako, saan man sila naroroon, sa panig ng daigdig, Panginoon, ay patuloy mo silang abutin. At marahil po yung ibang mga viewers dito, Panginoon, ay may maraming mga suliranin, Lord, katakbuhin mo po sila. At patuloy, Lord, na maramdaman lang yung pag-ibig, Panginoon, at maramdaman nila ng yung pangako, at maramdaman nila na ikaw ay buhay, Panginoon, na sumasagot sa iyong panalangin ng iyong mga anak, O God. Salamat po, O Diyos, at gamitin mo lamang ako na daluyan ng iyong transformative power na salita mo, Panginoon, at patuloy akong nagpapasako sa iyo, Lord Jesus. Salamat po, at patuloy mong buksan ang puso ng bawat isa na makikinig dito, at patuloy na ang iyong salita ay manamnam namin, Panginoon, na siyang magbabago ng aming puso at isip, na siyang magpapalakas sa amin, Panginoon, siyang magbibigay sa amin ng joy, magbibigay sa amin ng kapayapaan, O God, at magbibigay sa amin ng tapang. Gayun din ang magbibigay din sa amin ng takot sa iyo, Panginoon, fear of the Lord. Salamat po, O Diyos, sa karunungan pagkakaloob mo. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangungusap, sa pag-ibig mo, na tunay nga na mahal mo ang iyong mga anak. Salamat po, pagpalain mo ang mga manonood dito, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng patuloy, Lord, na patuloy na sumusubaybay, Panginoon, sa Enjoy Your Meals with Kuya Ron. Salamat po. Purihin ka, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan, tayo po ay patuloy na mahal ng Panginoon, na patuloy tayong binibigyan ng ano ba yung tawag doon? Kauhawan na makinig ng salita ng Diyos, no? At patuloy na maranasan o maramdaman yung pagyakap ng Panginoon habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Yan. Alam niyo po kasi ang salita ng Diyos ay buhay, no? Matalas kahit na sa alinmang tabak, no? Matalas. Ito po ay nagtuturo sa atin at nagre-review sa atin upang tayo ay patuloy na makalakad ayon sa kanyang kalooban, kasi mahal na mahal niya tayo, no? Siya rin naman nagbibigay sa atin ng karunungan, siya nagbibigay sa atin ng kaunawaan sa salita ng Diyos, no? At akala lang natin mahirap maunawaan ang salita ng Diyos. Kapag si Lord po ay nanahan sa atin, ipapareveal niya sa atin lahat. Di ba yung pangako niya? Hintayin nyo ang banal na Espiritu, siya ang tutulong sa inyo. Siya magbibigay sa inyo ng ipapaalala niya sa inyo lahat ng sinabi ko sa inyo. Sabi niya sa mga disciples, no? Ayan, salamat po sa puso-puso. Salamat po, at pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, comment naman po kayo. Yan, hindi ko kasi makita kung sino po sila. Yan. Salamat po, napakabuti ni Lord sa atin, no? Nakahid si Ma'am o Sir, no? Yan, tayo po ngayon ay nasa John chapter 8, verse 31 to 38. Yan. Ang sabi po dito sa title ay ang katotohanang nagpapalaya sa tao, no? Ay, interesting. Sobrang
interesting, no? Yan. Hello po kay Sir Obadiah, Server de Diyos. Yan. Sige, basahin na po natin. Ito po ay ASND, ang salita ng Diyos. Yan, ang salita ng Diyos version. At yan, napakarami natin Bible dito, no? Yan, ito po yung Gideon. At ito po yung magandang balita. Yan, medyo luma na, hindi na nakagamit. At ito po ay The Good News Bible, no? Yan, nakuha ko lang ito nung naglikpit yung tag. Magagamit ko, napakaganda kasi may mga illustration. Yan. Tapos ito pong The Journey. The Journey. Yan. Siguro ginagamit ito ng anak ko eh. NIV daw ito. NIV. Ginagamit siguro ng anak ko nasa Hong Kong, no? At ito po yung sa ginagamit ng mga pastor po yan. Yan. Yan, marami tayong Bible at sa digital, ginagamit din natin minsan yung sa iPad. Yan, napakabuti ng Panginoon sa atin. Sige, start na po tayo. Start na po tayo. Yan, napakabuti ni Lord. Ang katotohanang nagpapalaya sa tao. Sabi po dito, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aral ko, totoo ngang mga tagasunod ko kayo. Malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila kay Jesus, nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naging alipin ng kahit sino. Bakit sinabi mong palalayain kami? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyong ang totoo. Sumagot si Jesus, sabi po dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. No? Ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko sa aking ama, ngunit ginagawa naman ninyo ang narinig ninyo sa inyong ama, no? At yan, hanggang 38 lang po tayo. Kasi yung mga sumunod po dito, sabi nga ng Panginoon, dito, ang ama nyo ay ang diablo, no? So, yan. Susunod na topic na po natin. Hanggang 38 lang po tayo. Yan. Yung katotohanan ang magpapalaya sa inyo, no? Sabi po rito. So, basahin natin sa English, no? English version. Ito po ay ESV, no? Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa iyong pagsama, Panginoon. The truth will set you free. Sabi po dito. So, Jesus said to those who believe in Him, if you obey my teaching, you are really my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. We are the descendants of Abraham, they answered, and we have never been anybody's slaves. What do you mean, then, by saying, you will be free? Jesus said to them, I am telling you the truth. Everyone who sins is a slave of sin. A slave does not belong to a family permanently, but a son belongs there forever. If the Son sets you free, then you will be free. Then you will be really free. Really free, sabi po dito. I know you are Abraham's descendant, sabi po dito, yet you are trying to kill me because you will not accept my teaching. I talk about what my Father has shown me, but you do what your father has told you. They answered him, our father is Abraham. If you really were Abraham's children, Jesus replied, you would do the same thing that he did. Yan. Hallelujah. Yung hanggang 38 lang po pala tayo. Sumobra na ako. Yan. Salamat sa Panginoon. Napakabuti niya. Yan. John 8:31 to 38. Mamaya. Tuloy po natin yung ano. Hallelujah.
Napakabuti ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Kumusta po? Kumusta po tayo? Napakabuting Lord, no? Yan. Yan. Sabi po dito, hallelujah. Yan. Ito pong John 8:31 to 38 ay sabi ng Panginoon sa mga unang talata, if you hold to my teaching, you are really my disciples, no? Then you will know the truth and the truth will set you free. No, ina-emphasize ng Panginoon yung importance of following His teaching as the path to true freedom, no? Yung totoong kalayaan. Ito po yung daan para sa totoong kalayaan. So, however, sabi po dito, the Jews misunderstand claiming they are already free because they are descendants of Abraham. Sabi po na hindi man lamang sila, hindi naman sila naging alipin. So, Jesus counters the saying that anyone who sins, no? Sabi niya, anyone who sins is a slave of sin. No? But if the Son sets you free, kapag pinalaya ka na ng anak, you will be free, truly free, no? Sabi sa ibang version, you are free indeed. No? He reveals that their true father is not Abraham but the devil, because they seek to kill him. A truth they vehemently deny. Sabi po dito, hindi nila aminin na yun yung pakay nila, no? So ito po ay ang passage natin ay yung concept niya, yung spiritual bondage to sin na gustong sabihin ng ating Panginoon, no? Akala kasi nila yung physical na sila ay alipin. Pero sabi ng Panginoon dito, na sabi po dito, sinasabi ko sa inyo ang totoo sa verse 34, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan, no? At ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Kaya kung ang anak ng Diyos ay magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya na kayo. Yun, salamat sa Panginoon at patuloy na tayong pinalaya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So, yun yung kanilang palitan ng salita, no? Kaya tinapat sila ng Panginoon. Alam mo naman si Lord, talagang straight to the point siya, no? Sabi niya, alam kong galing kayo sa lahi ni Abraham, pero tinangka ninyo akong patayin. Tinatangka ninyo akong patayin dahil ayaw ninyong tanggapin ang mga itinuturo ko. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na nakita ko sa aking ama, ngunit ginagawa naman ninyo ang naririnig ninyo sa inyong ama, no? Yan, ang tinutukoy dito ng Panginoon ay kasi nga tinatangka siyang patayin. Alam naman natin na ang mamamatay tao ay si Satan, no? Siya yung diablo ang mamamatay tao. Kaya sinabi niya ang diablo ang inyong ama. So, sabi po rito, yung sinabi ng Panginoon sa verse 31, unang-una, so Jesus said to the Jews who had believed Him, if you abide in my word, you are truly my disciples. No, alam naman natin na meron na siya mga disciples doon. Yun na nga yung sinabihan niya na if you abide in me, ibig sabihin po ay susunod sa kanya, ay yung kanyang salita, you are truly my disciples, no? At iba kasi yung naniniwala lang pero hindi naman sumusunod, no? So, sabi niya abide, ginamit niya yung abide, no? Sabi po rito, Jesus emphasizes the importance of not just believing in Him but also living according to His teaching, no? Kailangan po mamuhay tayo ayon sa salita na itinuturo ng Diyos, no? So, true discipleship involves actively following Jesus and abiding His Word. No, hindi lamang naniniwala ka, hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ng salita na itinuturo ni Lord, no? Kaya yun yung laging sinasabi ni James, no, sa kanyang aklat na
yung pananampalataya mo ay sabi niya, ako may gawa yung pananampalataya mo. Kasi nga sabi nga yung pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. So sabi po rito sa Luke chapter 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Sabi po rito. So itong verse na ito, in-echo niya yung sinasabi ni Lord dito, that true discipleship involves obeying Jesus' teaching. Hallelujah. At sa verse 32, paborito ito ng marami at talagang marami nagko-quote nito, no? And you will know the truth and the truth will set you free. No, napakaganda po na sabi kapag nalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So ni-reveal ni Lord na yung totoong kalayaan comes from knowing and living according to the truth, no? At kailangan mamuhay sa katotohanan. At yung katotohanan na ito ay matatagpuan lamang sa Kanya at sa Kanyang mga turo, no? So this truth found in Him and His teaching which liberate individuals from spiritual bondage, no? Maraming mga pinalaya ang Panginoon ng Kanyang mga salita, no? At yung relasyon natin sa Panginoon ay napaka-importante. So sabi po dito, John 14:6, no? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. No? Makita po natin, I am the way, I am the truth. Siya yung katotohanan. Sapagkat siya yung katotohanan, siya yung salita ng Diyos na nabanggit dun sa John 1:1. Na siya yung salita ng Diyos, no? Siya ay salita ng Diyos at kasama ng Diyos. At siya ay Diyos, no? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng katotohanan, ay walang makakapunta sa Ama sa pamamagitan ng hindi mo kilala si Jesus. Pag hindi ka dumaan kay Jesus, ay hindi ka makakapunta sa Ama. Wala pong shortcut na lagi ko pong sinasabi na walang shortcut na papunta sa Ama, kundi sabi niya, dadaan ka sa akin, no? No one comes to the Father except through me. Yan, magandang hapon po, Joe Paikulot. Magandang hapon, enjoy your meals with Kuya Rons. Tayo po ay nasa Book of John 8:31 to 38, no? Magandang hapon, God bless you po, mahal po kayo ng Panginoon. Yan. So sa verse 33, so sabi po rito, they answered him, we are offspring of Abraham and have never been slave to anyone, no? So how is it that you say you will become free? No, sabi nila yung parang naging defensive sila, hindi naman kami naging alipin kasi anak kami ni Abraham. Paano mo nasabi na kami ay lalaya? So sabi po dito, the Jews, yung mga Hudyo misunderstand Jesus' statement about freedom, no? Hindi nila naunawaan yung sinasabi ni Lord about freedom. And nagpo-focus sila yung physical lineage from Abraham, doon sila nagpo-focus, no? Rather than recognizing their spiritual need for liberation from sin, no? Mas nag-focus sila doon sa physical na lineage nila kay Abraham, no? Kamag-anak nila ay lolo nila si Abraham or angkan nila si Abraham, no? So rather than sinasabi ng Panginoon yung spiritual need nila na upang sila ay maging malaya sa kasalanan. So ang sabi po dito sa Romans 6 chapter 16, Romans 6 verse 16, Romans 6:16, do you not know that if you present yourselves to anyone is an obedient slaves, no? Kapag binigay mo ang inyong sarili, ikaw ay obedient slaves, no? Sabi po dito, masunuring alipin. You are slaves of the one whom you obey. Sabi, ikaw ay alipin ng sino mang nakasusupil sa'yo. Ikaw ay alipin ng sino mang nakapagsusunod sa'yo. No? Either of sin, no? Kapag sinusunod mo yung kasalanan, ay ikaw ay alipin ng kasalanan, no? Which lead to death, no? Ang kasalanan maglilid sa atin sa kamatayan.
walang hanggang kamatayan and or obedience which lead to righteousness. Yung ating pagsunod sa Diyos ay maglilid sa atin sa pagiging matuwid na buhay at magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. So this verse illustrates that everyone is a slave to something. Sabi po dito, lahat ay slave ka ng kung anong bagay, kung sino yung nagpapasunod sa iyo, yung either sin or righteousness, no? Kasi may tinatawag pong kasi, yung kumbaga sa spiritual, no? Spiritual na bagay, sabi nga, ang kalaban natin ay hindi tao, yung mga espiritong nag-i-input sa atin, maging si Satan, no? Makita po natin na si Satan ay i-input niya sa isip ni Judas na talagang ipagkanulo, no? Makita po natin na may kapangyarihan na ang mga demonyo, no? So makita po natin na itong verse na to ay sinasabi yung kasalanan ay siyang umaalipin sa atin, no? Kaya nga minsan talagang may kasalanan ang hirap na iwasan, may kasalanang parang gustong-gusto mo nang gawin, na-addict ka na, yun ang gustong-gusto mo nang yun ang naging buhay mo, no? Parang ganun po, no? Pero ito po ay may danger, no? Kaya nga sabi ng Panginoon dito, kung malalaman mo ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos, ang katotohanan ay si Kristo, siya po ang magpapalaya sa atin, no? Kapag tayo po ay patuloy na nakipag-ugnayan sa Kanya, kapag tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Kanya at patuloy na ibinigay natin ang ating buhay sa Kanya at gawin natin siyang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yan, mahal po tayo ng Panginoon lahat. Lahat ng tao mahal na mahal ng Panginoon. Kaya ang gustong-gusto niya na ang mga kanyang mga lingkod ay patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos, nagbabahagi ng katotohanan. Kasi too much sa labas, no? Too much lies, no? Sa internet, sa TV, ay napakarami po ng mga fake, no? Napakarami ng mga fake at sa labas, no? At makita po natin ang katotohanan lamang, ang Bible, ang salita ng Diyos, siya lamang ang magpapalaya sa atin, no? So, sabi po dito, Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin," no? Verse 34, John 8:34, no? Ulitin ko lang po, Jesus answered them, "Truly, truly." Truly, truly, ibig sabihin, katotohanan, katotohanan. Kapag sinabi po ng Panginoon na katotohanan, katotohanan, ito po ay talagang dapat natin tandaan. Na sabi niya, "I say to you, everyone who practices sin is a slave of sin," no? Kung minsan na parang practice lang natin pero nagiging addiction na, no? Nagiging addiction na yung kasalanan. Kasi nga may puwersa 'yon, merong kapangyarihan at ang makakapagpapalaya lang sa atin ay pagsuko na ang ating buhay kay Lord at siya yung magkakalag sa atin upang tayo makalaya. Yan, magandang hapon po ulit sa atin. God bless po, Miss Mary Ann Bartolome. Yan, at si Mama, yan, magandang hapon po ulit, no? Yan, napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. So sabi po dito, Jesus, sa verse 34, Jesus clarifies the true bondage is not physical but spiritual. Yung bandage na ito, yung pagkakaalipin nito, ay hindi po physical kundi spiritual, emphasizing that anyone who continues to sin is a slave by it, no? Yung mga nagpapatuloy sa kasalanan, ikaw ay alipin ng kasalanan, no? Sabi po dito. So, ang sabi po ng Romans 6:20, "For when you were slaves of sin," kapag ikaw ay alipin ng kasalanan, "you were free in regard to righteousness," no? Ibig sabihin po, hindi ka sige, basahin ko po sa Tagalog para mas maunawaan natin, no? Hallelujah. Hallelujah. Romans 6 verse 20. Yan. Hallelujah. Magandang hapon po. Kailangan ko na palang buksan yung ilaw para mamaya habang na.
Yan, verse 20, no? Sabi po dito, sapagkat ang lahat ng nilikha ng Diyos ay hindi nakaabot sa layuning para sa Kanya. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito sa gusto ng Diyos. Pero may pag-asa pa. Ibig sabihin, may pag-asa pa po, no? May pag-asa pa. So sabi po dito, ay 35, the slave does not remain in the house forever. Sabi po dito. Hallelujah. Mali pala yung binasa ko, sorry. Romans 6:20. Romans 8 yung binasa ko po. So noong alipin, sabi po dito, noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Yung pala yun, no? Kaya sabi po dito, for when you were slave, you were free in regards to righteousness. Ibig sabihin, wala kang pakialam sa matuwid na pamumuhay. Kapag tayo po ay napaalipin sa kasalanan, no? Ako po ay dating ganun, no? At sunod-sunuran lang po ako sa kung ano yung magpapaligaya sa akin. Pero nung tinawag ako ng Panginoon, talagang zero, no? Zero, talagang tiklop ako. Lord, ay talagang pag tinawag ka na niya, wala ka ng talagang tiklop tuhod mo eh. Kasi sobrang lahat ay back to zero ako, no? Nabenta yung bahay ko, yung sasakyan ko, wala akong trabaho, binibenta ko yung nakasanglang bahay ko na hindi na-aprobahan, no? Tapos yan, wala na, zero talaga. Kaya sabi ko kay Lord, suko na ako. No, iba yung pagtawag niya sa akin kasi ako po ay dating evangelist sa Saudi Arabia at pagbalik ko dito sa Manila ay nag-backslide po ako, no? Hindi ako naglingkod sa Diyos. Akala ko kasi matibay na ako, yung pala hindi pala matibay, no? Wala pang masyadong pundasyon, pero nung tawagin ulit ako ng Panginoon after 23 years, no, doon na ako tumiklop. At napakasarap po. Hindi ako nanghihinayang sa mga nawala sa akin kasi ito po yung napaka-importante sa lahat. Lahat ng mga bagay-bagay kasi dito ko lang nalaman na ang lahat ay hindi permanente. Kumbaga sa ang permanente ay ang salita ng Diyos. Lahat po tayo ay nakikitira lamang dito. Hindi ito ang ating tunay na tirahan, kundi ang tirahan natin ay napakaganda po na inihanda na para sa mga anak ni Lord na patuloy na naghihintay lagi sa Kanya. Yan, salamat sa Panginoon. At patuloy na mahal niya lahat ng tao. Gusto niya lahat ay makarinig ng salita ng Diyos. So sabi po dito, Jesus contrasts the temporary status of a slave with permanent position of a son in the household. Sabi po, symbolizing the eternal relationship believers have with God as His children, no? So, sabi po dito sa Galatians chapter 4, verse 7, so you are no longer a slave, no? Hindi ka na alipin, but God's child. Anak ka na ng Diyos. And since you are His child, God has made you also an heir, no? So, this verse emphasizes privileged position as believers as a children of God. Wow. So, basahin ko lang po sa Tagalog. Napakaganda po eh. Galatians chapter 4 verse 7. Yan, napakaganda po ng hallelujah. Galatians chapter 4 verse 7. Yan. Hallelujah. Sabi po dito, ngayon, hindi na tayo mga alipin, kundi mga anak. At kung ang mga anak, kung mga anak tayo ng Diyos, tagapagmana rin tayo ng mga pangako niya, no? Kung ano yung binigay kay Lord na mga yung minana niya, no, binigay sa kanya. Sabi kasi ni Lord ay binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan, no, sa langit, sa lupa, no, at binibigay ko naman sa inyo, no, at binibigay ko kayo ng kapangyarihan, tapakan ng ahas at talakdan at walang makakapanakit sa inyo. Yan. Napakabuti na pa. Ibig sabihin po, tayo rin daw ay tagapagmana. Hallelujah. So sa 36, so if the Son sets you free, you will free indeed. Kapag pinalaya ka ng anak, totoong malaya ka na. No? Jesus declares that true freedom comes only through Him. His redemptive
work on the cross liberates believers from the power of sin, no? Yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, namatay siya para sa ating mga kasalanan, ay nagpalaya sa atin sa kapangyarihan ng kasalanan. Grants them true spiritual freedom, kaya nagkaroon tayo ng kalayaan, no? Malaya na tayo, hindi na tayo madaling matangay ng mga kung ano-ano, no? At siya yung nagbibigay sa atin ng pagbabago, no? Maging sa ating pagsasalita. Alam niyo po, nung araw, magsalita lang, magkukwentuhan lang tayo. Kawawa naman yung kausap ko noong araw na kapag ako po yung nagsalita, mura ako ng mura. Naiisip ko po yun. Pero babaguhin ng lahat, babaguhin ng Diyos lahat ng yung pagsasalita natin, yung mga plano natin, yung puso natin ay babaguhin ng Diyos. At wala pong makapagbabagong tao, no? At ilang beses na tayong nangako na magbabago na tayo, pero hindi natin po yung magagawa, ang Diyos lamang ang gumagawa po nun. Kasi ang tao ay sadyang malilimutin, no? Malilimutin. At sadya pong matigas ang ulo, no? Matigas ang ulo. At na-example ko na nga po nakaraan na ang tao talaga ay matigas ang ulo kasi yung example ko po yung sigarilyo, no? Nakalagay na nga doon, nakadrawing na nga yung cancer, yung lungs, bulok-bulok na. Binibili pa rin, no? Ibig sabihin po, sadyang ang tao ay matigas ang ulo, no? Ibig sabihin po, gusto nila magkasakit, no? At kinakatwiran nila, katawan ko naman to, doon nga sila nagkakamali kasi nga ang katawan natin ay hiram lang, hindi atin 'yan. Sabi ng Panginoon, your body is the temple of the Holy Spirit. Kapag sinira mo yan, sisirain ko din yan, no? At tayo po ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi at itama ang mga mali. Kasi tayo po ay nakikita lamang dito. Hindi ito yung totoong natin, no? Sabi nga sa Hebrew 9 verse 27, sabi niya, minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nun ay paghuhukom. At ang paghuhukom po ay ano man yung ating nagawa, mabuti man o masama, tayo po ay hatulan. After natin dito, meron pa tayong second life. At yung second life natin, at doon na po, wala na pong repentance. No? Kung dito, pinagre-repent tayo ng Panginoon, pinagre-repent tayo ng salita ng Diyos, doon po, pagdating natin doon, pag tinanong niya tayo, bakit kita dapat papasukin sa langit? At kung wala tayong masasagot, diretso na tayo sa dagat-dagatang apoy. Masakit po yun kasi wala nang repentance. Akala natin, God is, siyempre, God is love, God is merciful, no? Pero siya rin ay judge, no? Siya rin po ay, kaya binibigyan niya tayo lagi ng warning, pagkakataon na magsisi dito pa lang lamang sa lupa ay magsisi na tayo. Kasi pagdating natin doon, wala nang pagsisisi, no? Makita po natin yung parable or yung story ng rich man and Lazarus, no? Hindi na pwedeng makabalik, hindi na makakabalik, no? Kapag nandun ka na, nakita ng mayaman si Lazarus ay naka-robe ng maganda, samantalang siya ay nasa mainit na lugar, no? So sabi po dito, verse 37, I know that you are offspring of Abraham, yet you seek to kill me, no? Sabi ng Panginoon, alam kong kayo ay anak ni Abraham, pero bakit niyo ako papatayin? Because my word finds no place for you. Big sabihin po ay hindi nila matanggap yung tinuturo ni Lord, no? At in-expose nila, sabi po dito, Jesus exposes the contradiction in the Jews claim to be descendants of Abraham while seeking to kill him, no? At yun nga, ay nilalarawan kasi ng Bible na naparito ang si Satanas upang pumatay, manira, no? At pumuksa na kung mag-isa na pumatay, no? Ibig sabihin po sa John 10:10 ay yun yung sinabi ni Lord dito, no? Ang diablo ang iyong ama, no? Sa mga susunod pang talata, no? At sabi po rito, he reveals that their true allegiance is not to God but to their own desires influenced by the devil. Inimpluwensyahan lamang sila ng devil, no? At na magkaroon sila ng desire na patayin si Jesus. No? You belong to your father, the devil, sabi niya po rito.
John 8:44, no? And you want to carry out your father's desire. Kung ano yung desire ni Satan, yun ang kanilang ginagawa, no? Siya po ay espiritu na inuudyokan tayo, no? Pumapasok siya sa isip at papunta sa puso at nagkakaroon ng puwersa, no? Kumbaga sa magiging yun na, yung pride, yung lust, no? Yun yung mga ini-input ni Satan para sa atin. Yung mga spirit, no, na lalo na yung mga pag-iwas sa salita ng Diyos. Ayaw ni Satan na makinig tayo ng salita ng Diyos, no? At ang Panginoon ay siyang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na laging makarinig ng salita ng Diyos. Kasi nandyan na lahat sa internet, sa Facebook, nandyan na lahat, no? At ginamit niya rin itong pagre-reels ng content, no? Para makarinig ang mga tao ng salita ng Diyos. Kasi nga po, sino ang aabot sa mga content creator? Sino ang aabot sa mga nagre-reels? No? Siyempre, yung mga nagre-reels din, no? Kaya nga, ang tanong ko sa Panginoon, sabi ko nga sa Kanya, Lord, gamitin mo ko, no? Gamitin mo ko para maging usable, kasi nga, kumbaga sa pag sa church, dito, kumbaga sa lumawak, ma-expand yung salita ng Diyos, no? Ma-expand yung pag-ibig ng Diyos. Maramdaman ng mga tao na mahal niya ang lahat ng tao. Yan, mahal po kayo ng Panginoon, ma'am. Yan, si Ma'am Mary Ann Bartolome. Salamat po sa inyong pagsilip lagi. Alam ko po, may gagawin sa inyo ang Panginoon, no? May gagawin sa inyo ang Panginoon. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Hallelujah. So sabi po rito, I speak of what I have seen with my father, and do you what you have heard from your father. Yun, kumbaga sa yun yung pinakikinggan nila, no? At yung diablo ang kanilang sinusunod. So sabi po rito, sa John 5 verse 19, so Jesus said to them, truly, truly I say to you, the Son can do nothing of his own accord, no? But only what he sees the Father doing, no? So makita po natin yung kanyang humbleness, yung kanyang pag-submit sa Ama, no? For whatever Father does, that the Son does likewise, no? Kung ano yung gusto ng kalooban ng Diyos, ay yun din ang gusto ni Lord, no? Yun ang gusto niya rin, no? Kaya nga minsan yung nagpe-pray tayo, no? Na minsan gusto natin ang pinagpipray natin, at minsan baguhin po natin. Sabihin natin, Lord, your kingdom come, your will be done, no? Your will be done yung tinuro sa atin na dasal ni Lord, no? Na mangyari ang iyong kalooban. Kasi alam nyo po, the best ang kanyang kalooban, no? Kung tayo po ay nananalangin ng motor, yung kalooban ni Lord pala ay kotse, no? Kung tayo nananalangin ng bahay na simple lang, ang kalooban pala ni Lord ay isang malaking bahay, no? So, talagang sabihin na lang natin kapag tayo nanalangin, let your will be done, Lord, kasi the best para sa akin. Yan. So, sabi po dito, yung John 8:31-38 po, ay ito po yung sinasabi ng Panginoon, yung pinaka-team nito, ay yung pagiging true discipleship, no? Sabi niya kaya laging sinabi ng Panginoon na kapag kayo ay susunod sa akin, kayo ay totoo kong alagad. Yan, magandang hapon, Miss Marites Mendoza Corpus. Yan ay kasama ko na stunt woman sa GMA 7. At magandang hapon sa iyo, kapatid, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah, matatapos na tayo, no? I-rewind mo na lang, i-replay mo na lang sa bahay kung wala kang ginagawa. Kasi nga, ito po ay napaka-gandang topic, no? The truth will set you free. Yan, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ayan. So, sabi po dito, hina-highlights nito yung true discipleship. Sabi po dito yung totoong alipin ng Diyos, totoong naglilingkod sa Diyos, yung kalayaan kay Kristo, yung freedom in Christ, yung spiritual bondage to sin, yung kalayaan na tayo ay hindi maalipin sa kasalanan, at yung privilege. Hello po. Yeah. Salamat sa shout out. Yan, shout out lagi sa iyo, mahal na mahal ka ng Panginoon. At yung privilege na
yung pagiging sonship natin, tayo po ay tagapagmana. And the revelation of true allegiance, no? Yun yung totoong paglilingkod natin, yung pagiging allegiance natin kay Lord. Hallelujah! Ayan, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Tayo po ay tapos na, no? Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Thank you, Jesus. Yeah, meron ka bang prayer request, Ma'am Marites? Alam niyo po si Ma'am Marites, hindi talaga yan Marites. Mabait po yan, hindi yan nagchichismis. Ang pangalan lang po niya ay talagang sinalaula ng mundo. Bakit kaya gano'n, no? Unfair. Yung mga may pangalan na Marisol, Maricol, yung mga pangalan ay talagang sinalaula naman nila yung mga pangalan. Pero alam niyo po si Ma'am Marites ay napakabait po. Kasama ko po yan sa taping, no? Hallelujah. Sige, tayo po ay mag-closing prayer na. Meron ka bang prayer request, Tess? At si Ma'am Bartolome, Mary Ann. Yan, pagpipray po natin yung mga prayer request nyo para tuluyang katagpuin ni Lord, no? Sa bagay, mag-ano na lang tayo. Kuya, pray naman po sana maka-work at racket din. Yes, maraming racket na ibibigay sa iyo ng Panginoon, no? Ibigay sa iyo. Yes, sige po, tayo po ay patuloy na manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, ikaw ang pinagmumulan ng buhay, ikaw may kontrol ng lahat, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong pagsama sa aming mga kapatid na ito, si Ma'am Bartolome, si Marites, at yung iba pang dadaan pa rito, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, ang iyong patuloy na tugon sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Alam po namin na you are all-knowing God, nasa lahat ka ng dako, abutin mo sila, lahat ng mga may sakit, Panginoon, ay patuloy mong gamutin, O God, durugin mo anumang mga cancer, anumang mga arthritis, anumang mga sakit ng ulo, lahat po ng sakit, Panginoon, mga high blood, ay patuloy mong durugin, Panginoon, sapagkat sa mga latay mo kami ay gumaling na. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita na natutunan namin ngayon. Tunay nga, the truth will set us free. At kapag pinalaya kami ng anak at kami po ay totoong malaya na, hindi na kami mag-guilty, Panginoon. Samahan mo kami sa aming paglakad patungo sa iyo. Samahan mo kami sa paglilingkod sa iyo. Samahan mo kami na patuloy na magkaroon ng pagmamahalan sa aming tahanan. Samahan mo kami na magkaroon ng kapayapaan sa aming tahanan. Lahat po ng miyembro ng pamilya namin ay patuloy mong iingatan. At patuloy, Lord, na maranasan, Panginoon, ang iyong pagyakap. Saan man kami naroroon, maging sa aming pagtulog, Lord. Bigyan mo ng kauhawan ng mga kapatid kong ito sa iyong mga salita. Bigyan mo ng kauhawan, Lord, ang iyong mga anak na ito, na ikaw ay laging masamba, maawitan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong katotohanan, sapagkat ikaw ang katotohanan, ikaw ang daan at ang buhay, at walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Samahan mo po kami, ang lahat pong mga kapatid kong ito ay patuloy mong pagpalain. Ang lahat ng mga dadaan pa dito, Lord, ingatan mo po sila. I invoke the Psalm 91, Panginoon, at patuloy, Lord, na ang iyong salita ang makita sa aming buhay, Panginoon. Mag-ilaw kami at patuloy na pagharian mo ang aming buhay. Hindi po namin magagawa ang lahat kung wala ka. Salamat po sa iyong amang kapangyarihang salita. At patuloy, Lord, na hanggang sa muli, kami po ay babalik dito. Makikinig ulit kami ng mga salita mo. At Lord, samahan mo kami, Panginoon. Hindi po namin masusunod ito kung wala ka. Oh, Holy Spirit, tulungan mo po kami. Ang kapangyarihan mo ang siyang magpapaunawa sa amin, Panginoon, ng lahat ng bagay. Ang iyong salita ay malalim, O God. Bigyan mo kami ng wisdom. O Banal na Espiritu, salamat po, O Diyos, sa karunungang pagkakaloob mo sa amin. Bigyan mo kami lagi ng takot sa iyo, Panginoon. Salamat po sa kalayaang pinagkaloob mo sa amin. Thank you, Lord. Salamat po. Hallelujah. We thank you for showing us, Lord, the reality of our spiritual bondage and liberating power found only in Jesus, our Savior. Lord, help us to recognize the ways in which sin ensnares, Panginoon, and separate us from you. Give us the courage
and acknowledge our need for your salvation and the humility to surrender our lives completely to you. We thank you, Lord Jesus, for being the way, the truth, and the life. Help us to embrace you wholeheartedly, knowing that true freedom from sin is found in you, you alone. May your truth resonate in our hearts and guide us in every step we take, O Lord. As we close this time of reflection and learning, we pray, Lord, for those who have not yet accepted you as their Savior, stir in their hearts and desire to respond to your call of salvation. And may they experience the joy of knowing you personally. For those who have already accepted you, Lord, we pray for a renewed commitment to living lives that honor and glorify you. Help us to walk in the freedom that you have provided, trusting in your grace, strength each day. Finally, Lord, we thank you for the work you are doing in our midst, Panginoon. May the truth we have heard today continue to resonate in our heart and bear fruits in our lives. May your name be exalted in all that we do, Panginoon. At dalangin ko po, Lord, ang panalangin ng aming kapatid na si Marites. Bigyan mo siya ng project. Paalala mo po, Panginoon, sa mga direktor, sa mga talent coordinator, Panginoon. Paalala mo ang pangalang Marites Mendoza Corpus. Lahat po mga action na drama, Panginoon, ay tawagan mo po siya, Panginoon. Salamat po sa projects na ibibigay mo sa kanya. Katagpuin mo ang kanyang pangangailangan. Kalingaan mo po siya, Panginoon. Yakapin mo siya sa kanyang pag-iisa. Maging ang aming kapatid po na si Ma'am Mary Bartolome. Salamat po, Panginoon. Katagpuin mo po siya. Maging si Alma Lumpay. Lord, samahan mo po siya sa kanyang pag-iisa. Tulungan mo po siya at patuloy na masabik siya na lagi kang marinig, Panginoon, ang iyong mga salita. Salamat po sa patnubay ng iyong banal na Espiritu. Salamat po sa kapayapaan. Thank you, Lord, sa project ni Ma'am Marites. Samahan mo po siya. Siya ay anak mo, Panginoon. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Salamat. Hallelujah. Yan, medyo madilim na ito. Yan, bubuksan ko lang po yung ilaw. Salamat po, Thank you po. Yan. Tapos na po tayo. Alas 6:24. 6:24 na. Thank you po. God bless po sa inyong lahat. Yan. Magandang gabi po ulit, kuya. Yan. God bless. Buti naman napadaan ka dito, Tess. Yan. Sabi ko na nga ba Nasa Tarlac ka ba ngayon? Ma'am Mary Ann, kumusta po? Miss Alma Lumpay. I-PM nyo po sa akin kung meron kayong prayer request. Yan. Okay na, te. Baka magluluto ka. Tapos na tayo sa enjoy your meals. Dito ka sa Novaliches. Sabi niya, dito po ako sa Novaliches. Yan. Yan. Malapit lang sa amin ang Novaliches kasi ako ay San Jose del Monte, Bulacan. San Jose del Monte, Bulacan. At least nandiyan ka na sa Manila, no? Pag may taping, ako po ay 3 years na akong hindi nag-taping yata, no? Kasi huling project ko dyan ay yung kay Joe, yung Little Person, Little Princess yung project ko. Yan, hindi na po ako nag- yes. Naghihintay lang ako ng ng project pa kasi tapos na, wala na po ako sa GMA. Naghihintay lang tayo. Pray lang tayo. Hallelujah. Yan, salamat sa shoutout. Yan, God bless. Glory to God. Glory to God. Glory to God po. Hallelujah. Marami ka ng project. Magkakaroon ka ng project. Lord, katagpuin mo po, Panginoon, ang iyong anak. Hallelujah.
Yan. Sila may mahihain, no? Mahihain yung ibang mga ano natin. Yan. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Maya-maya na po ako mag-out, no? Mga 10 minutes. Kulang pa po ako ng 10 minutes. Yan. Napakabuti po ng Panginoon. Yan. Hallelujah. Hallelujah. Okay lang, Tetes, ha? Kung ikaw ay busy. Kung busy ka, okay lang po. Salamat po sa inyong pagdalaw. Yan. Yan, babasahin ko lang po, no? Babasahin ko lang ulit yung text natin kanina, no? Yan, sa ano ko na lang babasahin sa ating iPad. Ay, kaya lang may reflection. May reflection. May sa Bible. Okay, hindi ko na yata mabasa. Jesus. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon. God bless you po. Ayan, dito ko na lang basahin. Dito ko na lang basahin. Parang yan. Yan, shoutout ulit sa iyo. Marites Mendoza Corpus, ang ating kapatid at kasama sa trabaho. Magandang hapon po sa iyo, magandang gabi. Yan, for real purposes lang po itong ulit. Babasahin ko lang po yung text na kanina, no? Sa John 8:31-38. Yan. Ang title po dito ay Ang Katotohanan ang Magpapalaya sa Inyo. Verse 31, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailan may hindi kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ay magpapalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham, ganun may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo, at ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siya namang ginagawa ninyo. Yan. At ang susunod po dito yung 39 to, tignan natin kung i-reveal ni Lord na ito yung susunod nating text, no? Sa 39 to 47, no?
Ang title po, Ang Diablo ang Inyong Ama. Yan. Yan. 10 minutes lang po, mag-out na po tayo. Yan, magandang hapon po sa inyo. God bless po. Yan. Magandang hapon kay Alan Gabriel. Magandang hapon. Yan, tapos na tayo sa Enjoy Your Meals, kaibigan. Tapos na tayo sa ating, kumusta ka na? Kumusta ka na? Nagda-drive ka pa rin ba, Kuya Alan? Yan. Talagang maganda yung ating mga Kuya Alan Gabriel. Kasama ko sa flower shop yan eh. Si Kuya Alan. Magandang hapon sa iyo, Kuya Alan. Hallelujah. Yan. Kung gusto mo magkwentuhan tayo, ay dalhin kita dito parang ano ba yun? Video call. Kung gusto mo lang naman mag-thumbs up ka. I-request kita yun kasi you are watching. Okay po dito. Kumusta na, Kuya Alan? Alan Gabriel. Yan. Hallelujah. Bye. Sarapan mo ang luto, ha. God bless. Yan. Kaya mo, continue sa prayer kahit hindi ka nandito. Patuloy kitang ipagpa-pray. Salamat. Ingatan ka ng Panginoon lagi. Yan. Ang buong mong pamilya, ingatan ni Lord. Salamat, Lord. Bye. Wala pa kasi akong 1 hour eh. Kailangan maka 1 hour ako. Ayan, 1 hour na tayo. Maghintay lang tayo ng 10 minutes. 10 minutes pa, sorry. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ayan, nabot na tayo ng gabi, no? At least ngayon lang ako nakapagdalawang live, no? Susunod gawin nating tatlong beses na live. Hallelujah. Awit kaya tayo isa. Yan.
Hello po, shoutout kay Miss Rosaline de la Torre. Yan. Katatapos lang po ng Enjoy Your Meals. Kung gusto nyo pong panoorin, replay nyo na lang po. Yan. Magandang hapon po sa iyo, Miss Rosaline. God bless po. Hallelujah. Lord, pagpalain po si Miss Rosaline. Ingatan po siya. At patuloy, Lord, na patuloy mo siyang yakapin, katagpuin ang kanyang mga panalangin, Lord. Salamat po sa kanyang pagpunta rito. Hindi po ito nagkataon lamang. At patuloy ko siyang dalangin, O Lord, na naman kanyang mga kabigatan, patuloy niya ibigay sa iyo. At patuloy, Lord, na maranasan niya ang pag-ibig mo. Ang kagalakan, Lord, ay patuloy mong bigay sa kanya. Yung joy, O God. At patuloy na siya ay patuloy mong palakasin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yan, tapos na po tayo. Pusong dalisay, isang awit lang. Tapos tayo po ay The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Hallelujah. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan.
Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Magandang hapon po, magandang gabi po sa inyo. Isang awit na lang po. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala. Hello, shout out kay aking kaibigan. Shout out. Yan, shout out kay aking kaibigan si Joey Villanisa. Yan, maraming salamat sa iyong pagdalaw. Tapos na tayo sa ating
Enjoy your meals with Kuya Rons. Yan. Glory to God. Good job, sabi niya aking kaibigan na si Joey Willenisa. I know you're busy, bro. Yan, katatapos lang umawit lang ako isang beses, no? Umawit lang ako, yan. Shoutout kay Jesse Bangot, ang aking kumpare. Yan, magandang hapon sa iyo, kumpare. Paring Jesse. Yan. Yan, baka nalalaglag ka. May hinang signal sa iyo, paring Joey. Brother Joey pala, paring Joey. Kasi kumpare ko po ito sa isa na dumalaw din sa ating live. Yan, tapos na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga followers. Pagpalain po kayo. Pagpalain ka, Sir Joey, Brother Joey, Pastor Joey, Villanista. Yan, God bless po. At patuloy na maluhalhati ang Diyos sa ating buhay. I-bless ka ni Lord ng marami. Pagpalain ka. Spiritually, financially, physically, i-bless ka ni Lord. Yan, napakabuti po ng Diyos sa atin. Yan, bye-bye na po, Sir Joey. Yan, God bless. God bless. God bless po sa lahat. God bless po. Out na po ako. Bye-bye po. Yan.